For the first time, may nagrarayot sa audience. Tapos, may nambato sa amin ng umaapoy na t-shirt. Umaapoy na t-shirt? Tapos yung tugtog namin siguro parang kaya lalo na inis. Anong ginawa nyo sa... May tinamaan nung umaapoy na t-shirt? Meron yung Fireball. gitarista. Fireball. Fireball! Anong payable? Payable? Ang pinaka nakakahiya pa sa lahat, yung i-escort, ang dami ng i-escort, dami yung bodyguard. Tapos marinig ko sabi tao, sino ba yan? The Pod Network Entertainment. Ang daming kwentong masasayang pag hindi pa narakit. Baka sa live audience Parang yun. birthday Yan ang privilege. Ano yung pinakita mo sa DFA ka? Ano, birthday certificate. Sabi niya, sir, Maganda. huwag kang aalis dyan ha, sa gitna. Kuya, halika, pakinggan mo to. Sabihin mo nga ulit. Birthday certificate. Tawagin mo si sir, tawagin mo. Tinawag lahat. Tawagin mo si PPM. Sabi niya, Mr. President, mayroon akong paparinig sa inyo. Sabihin mo nga. Birthday certificate. Nangyari. Kasi sinabihan nila siya, sir, kailangan mo dalawang ID. Pero dadali kita sa ICC. Papa, Sir Rodrigo Duterte. Welcome to the Cool Pals, episode 901. Wow. Exclusive. On Spotify. Birthday certificate. Ayun. Ay, pucha. Birthday certificate. Sama mo ba yun? Stinger mo ah. Birthday certificate. Birthday certificate. Alam ko na kung bakit. Birthday certificate. Nakakaasar. Kaya hindi kayo nahayaang mag-renew ng passport. Nakaskas na plaka. Parang yan ang susi sa world peace eh. Oo nga, no? Parang pag nag-aaway lahat, Si Roger, Birthday sasabihin ka daw. kaya pabasa sa kanya yung world peace, no? Tangin na yun na. I would like to present to you the Peacemaker. Birthday certificate. Tangin na gera agad, oh. Precipitate ang pucha. Ay, introduce mo naman ng ating dahil, guest. Ayan ang pempem natin ngayon dahil ito ang second coming ng ating kaibigan na si Sir, Dati Sir kasama Lord. niya. Ang mga... Oo, kasama natin. Second coming talaga. Oo, dahil first time kasama ang buong tropa. Nung high school ako, pag sinabi second coming, parang end of the world na. Parang ganun. Kukunin lahat ng kaluluwa ninyo. Oo nga. Ay sa amin po, 1988, tamod yun. 89. Tamod. May yabang pa yun kasi pangalawa na. Well, may mga tulong na rin eh. Pero siguro ano ka rin, no? Magtatanungin mo rin yung sarili mo kung bakit ako hindi kinuha. Yung kunyari dumating si Lord, parang na-stay ka. Di ba pag ganun, May ano ganun, ka? may ganun. Feeling ko dahil wala kang Birthday certificate. kasi si Jesus, ang unang hanapin sa'yo ni Jesus pag nakita ka niya ay Birthday certificate. Sir Lord, ano ba ang nakalagay sa iyong... Birthday certificate. May naisip ako birth certificate na movie. Oh, ganda nun, no? Pero Lord talaga ang pangalan nyo sa birth certificate. L-O-U-R-D. Yes. Wala nang second name yun. Meron, Ernest eh. Pero hayaan na natin yun. Tatay ko eh. Oo. Parang gandang-ganda sa pangalan niya. No? Saan kinuha ang pangalan mo? Lourdes kasi dapat yun, birthday ko. Feast of Our Lady of Lourdes. And Ernest? Eh, yung mga panahon na yun kasi, Ernest, tatay ko, Ernesto eh. So, walang poetry yung ano nun. Pero yung Lourdes, sabi ng nanay ko, kasi in-expect nila, hindi pa uso masyado ultrasound doon. So, kala nila babae lalabas. Kasi ganyan nakahaba yung buhok. Hindi, yung bigote. Kasi sila yung baby may bigote. Pag-atak sa ano, no? Pag-atak kay Sir Lord, ano eh. Ay, buhok muna eh, no? Sinabunutan. Birth certificate. Pero ano ka as a... Pero sabi ng Airmats ko, parang ang lakas daw ng mga ano nun, mga painkiller, yung mga anesthesia, industrial strength. Kaya wala siya sa tamang pag-iisip. Kaya tinanggal na lang yung ES, naging Lord. Yun. Which I learned fairly recently, the French word for heavy. Ayos ba? Kasing heavy ng... Birthday certificate.
Kahit wala na kilala. Alam mo, hindi ka alam ng tao ng mga nakikinig kung bakit sinasabi niya yung birth certificate. Eh. Bakit nga ba? Kasi mag-renew sana ako ng passport. Ngayon, punta na ako na ako online, na ako, registration or schedule. Appointment. Oo, dala ko yung birth certificate ko. Yung marriage contract. And then, pagdating ko nung sabi nung kaya, ay, wala kang ID. Sabi ko yung pala yung problema ko. Hindi yung... Birth certificate. Hanap din, kailangan mo patunayan na pinanganak ka. Nakakatawa yung pagpasuna yung lisensya, hindi na siya valid na ID. No? Oo, Pagpasuna, expired na siya. Oo nga, bakit, no? Sa kanila naman galing yun. Diba? Hindi Verify na nila ganun yung na. mukha mo, parang ganun. Hindi ka na marunong mag-drive. Pag 11:59 tapos 12 midnight, pasuna, no? Talagang, tanga na, bilisan mo, gago. Wala na. Ano ba yung, paano kung pag present mo isa lang, yung PWD lang, yung PWD Ayaw lang. nga niya ng PWD Wala nga ID. ID. Ayaw niya. Ayaw niya mag-apply ng PWD. Ay, ba't tayo mo mag-apply ng PWD? Kaban sana ni Roger. Ano siya eh? Meron siya. Wala po yung mata. Unano siya. Hindi, sabi nila, in denial daw. Denial na In denial na ako. Oo nga. Totoo naman parang ayaw mo kinakaawaan ka eh. Hindi kasi, Hindi naman Hayaan mong kaawaan ka namin. hindi. Hindi naman Hindi, may kinikwento nga siya. Kasi tinatamad siya, ewan ko, parang nasa, ata siya noon, nasa bus. Yung kinikwento niya na para magkaroon siya ng discount, nag-west side na lang siya dun sa... Paano yung West Side? Hindi mo ba isa dyan? Di yan eh. Ninja Turtle. Kasi pantay-pantay yung daliri niya. Tinatamad siya na magsabi na disabled siya, nag-west side na lang siya dun sa Hagang kayo, sir? Magkagang tayo. Hindi niya kayang pagdikitin yung para siyang yung kanta nyo na para baboy. Di naman. Bilang putang ina mo ka. Hindi mo pa talaga. So, paano Di mo kayo? pa talaga. Segue. Pwede mo sila ipa-cancel kung gusto mo. Yun na nga eh. Siya nga yung kinancel. Siya yung kinakancel. Siya pa yung kinancel eh. Alam mo bakit kami galit sa kanya? Oo. Kasi gusto namin mabalanse na kino-call out na namin siya. Pero siya yung... Oo, siya yung masamang tao dito, Lord. Maniwala ka. Oo. Siya yung kinakancel sa Siya Reddit. pa yung kinancel sa Reddit. First time mo ba makabalita, Sir Lord, na PWD na kinancel? Siya. Ako yun. Ano yung sinabi sa'yo sa Reddit na masakit? Ang dami. Iyak na naman. Iyak yan. Isa kang taksil sa iyong uri. Ganun. Nguri daw. Pero totoo ba na marunong daw ang Diyos kapag may mga kakulangan sa ilang mga bahagi, ko-compensate daw sa ibang... Apat yung itlog niya. Lahat 8 inches. 8 inches. Lahat 8 inches. Pag nilabasan to, 8 test tube eh. Alam mo yun, nagbabanggaan na yung buwan. Naglalakad ka na, no? Tangina, 8. 5 minuto na lumipas na hindi natin naririnig yung... Pwede tipikit. Ginawa niyo, tinga ba? May purpose ka na. Paano ka... Naisip ako, parang mga important historical moments, kunyari. Babarilis si Rizal. Pwede tipikit. Lumihis eh, no? Lumihis eh. Ano daw? Abunte! Pwede tipikit. May mga jokes na, well, hindi yung joke, no? May mga hirit na, mga 5 minutes okay na eh. Napudpod na. Pero yun. Oo, sa kanya. May, 3 minutes pa yan. Kasi buong buhay niya yun. Wala eh. May tanong ako sa inyo. Ano ba ang pananaw ba ninyo sa crowd work pag sa stand-up comedy ay isang uri ng katamaran o mas mahirap ba mag-crowd work ngayon? Oo nga, no? Actually, debate yan sa mga comedians eh. Kasi pag nagka-crowd work ka madalas, ibig sabihin tamad ka magsulat. Kasi madaling lang makipag-usap.
in a way. Pero hindi naman sa lahat ng komedyante na madaling may pag-usap sa crowd. Mayroon din komedyante na takot makipag-interact. So, hindi mo din masabi na katamaran. Pero, balanse is good na nagsusulat ka pa rin ng crowdwork. Pero ang galing din ng mga crowdwork comedians eh. So, Kailan kayo nagde-decide kung kailan kayo magka-crowdwork? Pag di ko crowd. Pag hindi mo crowd. Kapag hindi tumatawa. Kaya crowd work. Kasi kailangan mong trabahuhin yung crowd eh. Oh. May nangyari sa akin nito, recent lang. May pangalan kasi nung asawa nung may birthday, namatay na yung lalaki. Hindi ko masabi ng tama yung pangalan ng lalaki. Every time na magtatalita ako, tatabi ko yung pangalan ng lalaki. Kinukorek ako nung asawa sa kanong mga kaibigan niya. Anong pangalan ba yun? Ayoko na sabihin. hanggang ngayon, hindi pa rin niya matama eh. Pero para ma-check mo kung talagang patay na siya, kailangan merong Birth certificate. death. Pasok pa rin. Ano? Buti hindi kayo nag-eulogy, ano? Hirap. Yun. Pero yun nga parang ay sige, ikaw muna rin. Pangalan ba niya Mario? Hindi. Hindi naman. Kaya kayong Mario eh. Oo, hindi. Sige, Pero- Anong isa-isahin hirap na natin yung pangalan? mga names. Yan. Christopher. Christopher. Yeah, kaya. Vladimir, yan. Vladimir. Kaya. Vladimir. Certificate. Saan ang Susan. pangalan mo, no? Susan. Susan. Tansan? Isa pa ulit. Susan. Yun. Tutan. Ito may tanong ako kay Lord. Kasi na-brought up mo yung crowdwork sa pagsulat ng material. Sino yung last na comedian na napanood mo na na-enjoy mo? Pwedeng local, international, ganyan. Ako, ang dami niyan. Oh. Yung recent na parang pag down ka, papanoodin mo lang ganyan, babalik ka mo. Ako, Patrice O'Neil, binabalik-balik ako si Patrice, Pucha, nakakatawa. si Patrice O'Neil, ano? Paano kaya siya nakakalusot? May diabetes eh. Yung elephant, Hindi, actually, yung elephant in the room, Oo. yung first few minutes doon, parang, galing, di ba? Big titties. Oo. gawin mo dito yun. Ginagawa ni Moman yan. Pero Yung kasi nung nakakalusot panahon nun, na yun eh. Si Rico J. Oo nga naman. Kunyari, kumakanta siya ng El Bimbo sa gitna. Ang paborito, pagsayaw mo ng El Bimbo. Laki ng susun to. Singit pa niya yun. Ano daw? Tsaka si Kuya Will. Sinasabi ba kanya yan? Hindi, wala siyang deliver na ganun eh. Hindi, pero yung Hindi lang yan pang noon nare-recta. Hindi lang yan. Oh, ganun. Pang noon time Sexual, show. yung sexual. Oo, yung parang pinapaalog, gimme. Tsaka yung dati, medyo na-cancel lang din sila yung kinukuha yung pendant. Ang tagal din nila ginawa yun. Saan yan? Ang maganda tanghali ba yun? Oo. Calendar girl? Oo. Di ba parang... malamang Ang pendant mo. Mga ganun. Mga ganun. Pero matagal muna bago... Wala pang social media yun. Pagka meron na yun, medyo yari na Social sila. media, no? Nakasira ng lahat eh. Totoo naman eh. Ang paya-paya pa ng buhay ng Ayos na, no? Pero actually nga, yung social media kasi, di ba, kung ano ka lang, siguro kung artista ka dati, ang makikita mo at bash mo lang yun, pag binasa mo lang yung, yung... Comments. Yung dyaryo, Magazine, yung oh. pagkaano, yung mga panahon na yun. Walang magsasabi sa'yo ng rekta na bash eh. Ngayon kasi nakikita mo na lahat yung... Well, dalawang aspeto sa social media. I mean, bagay din naman na yung mga manyak. And mayroon talagang worth it talaga, na-expose talaga. Kayo ba conscious kayo ngayon pag nagpa-perform kayo na posible lumabas to sa Sokmed? Oo, always in the back of your head na baka may mag-record and mag-post. Pero prepare mo rin sarili mo. Minsan ako iniisip ko na kung ano yung mga pwedeng sagot dito. Kung paano ko didepensahan yung sarili ko sa ganyan. Gaya ng... Birth certificate. Yung mga alam mo na kung paano iti-twist or paano gagawa ng excuse kumbaga kapag na out of context Parang ka. bakit may billboard na kayo, mga ganyan. Yung ano ba? Yung ano mas na-enjoy mo? Crowd work o material? Depende. Ang una ko nakita, hindi ko pa nga alam ang crowd work ang tawag doon eh. Pucha, si Ay de las Alas saka si Arnel Ignacio. Yan, oo. Yung sariwang-sariwa pa lang sila from the comedy bar scene na pumapasok pa lang sa mainstream entertainment. Sila nag-host yung Christmas party namin. Nasa dyaryo pa ako noon. My God, ang tindi talaga. Yung parang lahat ng mga... Yung id mo, yung mga hindi mo masabi-sabi, lahat sila sabi nila. Ang boss ko noon si Teddy Boy Locsin, yun ng
ambassador natin to England, dating ano yun, DFA secretary at speechwriter ni Cory. Kagalang-galang pag nakita mo yan, tisoy, na mahirap mag-Tagalog. Tapos, sabi ni Ay, yan ba si Teddy Boy? My God, gusto ko magkaroon ng Teddy Girl. Nandun yung misis. Sabi ko, tindi nitong mga to. Merong yung nangahawak sila ng bayag. Wala, hindi pa ako umaabot doon. Pero alam ko kung saan ginagawa yan, pero sa lugar na hindi natin pwedeng banggitin. Saan yun, Pagcor? Rems? Si Rems Sa na lang Pagcor, eh. mag- Merong ginawa Sa Pagcor! Binanggit mo rin, putang ina. Papasok mo sa Pagcor! Ano to? Ano Pagcor yan? O sige, Nag-concert. putulin na natin doon. Mas magandang walang context yan. Nag-concert si Ay sa Pagcor. Yun yung unang concert na napanood ko. Yun yung may pinakit siyang lalaki, sinawakan niya yung bayag. Hindi Hinawakan sa talaga? opisina ng Pagcor. Hindi sa opisina ng Pagcor. Good morning, sir! Tumama ka sa loto. So, yun, parang, yun yung yun yung crowd work nila eh. Pero, yung crowd work kasi nila, minsan, hasadin, parang naka-prepare na rin. Minsan. Hindi, Pag saka- nadidetect nyo, eto hindi ko gagalawin to. O lahat fair game. Pag mukhang may baril. Galawin yung mukhang may baril. Pero, pag mukhang hindi game, kasi alam mo yung mukhang, kunyari, mukha ni Teddy Boy Locsin. Hindi. Hindi mo siya gagalawin eh. Maganda yung example mo kasi ikaw galing ka sa gig na maingay. Oo. Si James kasi pagdating niya, mag-set siya, lasing na yung mga taong ingay, hindi nakikinig. Paano ginawa mo, James? May kahapon, meron akong Christmas party, corporate gig siya. So, dalawa kami. Tapos, maingay na kasi tapos na yung lahat ng performances nung mga departments. Tapos, nagiinuman na sila. So, kinocompute na lang yun. So, habang kinocompute yun, may magpe-perform na stand-up comedians. So, ako yun. So, wala talagang yung mga nagfo-focus lang ako dun sa mga nakikinig, dun sa mga talagang ginawa ko talaga. Palakpakan naman diyan. Yeah. Hala, bigyan ng antelope yan. Yung mga ganyan. Tapos Antelope? Nagulat ka, may nagbigay. Sabi mo antelope. Antelope. Bigyan na antelope yan. Kaya? nanggagaya ka na. Envelope daw. So lahat kayo maraming racket sa Disyembre itong darating. Mga Sana. Sana. So mga gustong i-book kami, punta lang kayo sa November pa lang ngayon. Mahal daw kayo eh. Ha? Yung mga yung mga Hindi, sabi namin, yung mga billboard. Ito yan. Ganun talaga. Anong gusto nyo? Habang buhay silang alipin ng kahirapan? Dito na lang tayo sa mga can afford. Hindi, pero Yan yung mga can afford. Paano ba yun? yung ginawa ko, minura ko sila. Yung mga maiingay. Nagmura ka. Nagmura talaga. Talaga. Kasi yung Tumawa sila. Oh, bumuga Tumawa sila. ng tubig yung boss. Sa HR, no? Kasi ginawa ko parang nung tapos na yung joke, may mga tumatawa pa rin, nakikita ko tumatawa. Tapos nakita ko talagang hindi talaga nagpapatalo. Nilalakasan pa nila ulit yung Sa speaker yun eh. Yung kunyari, Feedback mo. yung parang nagsasalita ka, mas higitan lalakasan pa nila. nila. Yung Lalaksan speaker. nila. Sabi ko na lang sa sarili ko nung mag-perform na lang kaya ako sa sarili ko. Tapos tumawa yung mga tao. Ay di nakuha ko yung attention nila. Tang inang yan, Mga putang ina nyo kasi ang iingay nyo! Gina mo. Tawanan din sila. Yun, tapos tinuloy ko ulit yung joke. Parang Simula nun, na sila. pag ganun kasi ang strategy, kailangan munang maging likable ikaw. Bago ka magmura, alam naman pagpunta mo doon, magmumura ka kagad. Sino yun? Tang ina nyo lahat dito. Ayaw niyang tumahimik. Pukinang ina. So nag-joke muna ako for 10 minutes. And then may mga nakukuha na akong tawa. Then kailangan mong at some point kailangan mong acknowledge na Maingay sila. So may mga nag-eye contact pa rin naman sa akin. So doon ako nag-focus. And then yun yung mga kina-crowd work ko. Kailangan talaga eye contact, no? Parang banatan din. Ay, ito sa akin, kasi kami, in-introduce namin yung stand-up sa mga corporate gigs din na hindi nila naintindihan muna eh. So mga first 5 minutes, in-introduce mo yung ginagawa mo, tapos then the rest of the minutes will be like, ito pala yung ginagawa nila. Is that the same experience with Radioactive? Kasi Nako. spoken word na tugtugan eh. May nagre-request ba ng kanta? Kanta naman, Brad. Ganun, sinasabi mo lang eh.
May papel, may tinugtugan kami maling venue, talagang may papel lang inabot. Kung ano yung mga nire-request. Yung pangalawa yung huli na, please stop. Oh. Sabi hindi namin alam to. Parang to. Please stop. Believe. Hold on to the feeling. Please stop. Binago yung lyrics eh. Pero how do you handle that? Yung gano'n. Kasi talagang, ano man kami, pasalamat na rin kay Ang Jokoy. hirap nung ginagawa ninyo kasi at least sa banda ko, 8 kami. Pwede ako magtago sa likod ng mahabang turot. Diba? Kung pahiyaan, at least 7 kayo, diba? Sabay-sabay. Ito kayo, talagang hirap talaga, men. Sa mga pelikula pa, no, pag hindi nagre-react, kailangan talaga nag-feedback yung mic. Bakit ganun? Parang crickets yung dating nun Parang eh. yan ang makabagong crickets eh. Pero ito, ang tanong ko. Pero ito, sabihin ko na lang. Grabe naman si Joms kung makapasok. Ikaw, ala ko magreklamo eh. Parang itigil yung usapang yan. Ano masasabi mo sa kanya? Ano? Birth certificate. Kahit ano na pala Dami meaning ng nun. Kahit ano na yun eh. Oh. Medyo bago lang yung UP Fair noon. Okay, so kunyari, siyempre alam mo yung crowd ng UP Fair, bata, di ba? Oo. So kunyari, ang set ay maiipit kami sa gitna ng sandwich tsaka slap shack. Ganda, no? Sandwich. Sa ilang taon na, nasanay na kami na pagdating sa amin, yung mga tao, yung iihi, ganyan, bibili ng barbecue, sanay na kami. So tanggapin mo na lang Kasi na gusto ganun. nila ng baboy. Bonus na lang kung may medyo magre-react. Mhm. Kaya masaya talaga yung alala ko nun sa Cebu. For the first time, may nagrarayot sa audience. Tapos, may nambato sa amin umaapoy na t-shirt. Maapoy na t-shirt. Tapos yung tugtog namin siguro parang kaya lalo na inis. Anong ginawa nyo sa... May tinamaan nung umaapoy na t-shirt? Meron yung Fireball. gitarista. Fireball. Fireball! Anong payable? Payable? Ang pinaka nakakahiya pa sa lahat, yung i-escort, dami yung escort, dami yung bodyguard. Tapos marinig ko sabi tao, sino ba yan? Pero ito, yung... Kayo ba na-threaten na kayo ng physical harm ever? Ito, si James. ako, Si James rin talaga. ako physical harm. Pinakitaan lang naman ako ng baril. Physical harm na. Ano sabi mo? Ganda. Hindi, tumakbo ko pa... Anong caliber nyo? Ginawa ko tumakbo ko pa ng pa-circle sa stage. Tapos sabi ko, hindi mo ako tatamaan, hindi mo ako tatamaan. Diba? Ang talino, di ba? Yes, oo. Natutunan ko yun sa Looney Tunes. Diba? Boy, pa si Bugs Bunny! Oh, di ba? Hindi naman namamatay yung mga yun. Ano paborito niyong episode ng Looney Tunes? Pucha, Na no? ako Ano si Yosemite versus Bugs Bunny. Classic yun, yung palitan ng cannonball. Mas gusto ko si Coyote Ugly. Ay, si Coyote... Wiley. Iba yan. Wiley kayo. Iba yan. Kayo, Halata, Parang iba yun eh. ilang beses mo pinanood yung Coyote. Alvin? Parang sumasayaw sa ibabaw ng bar yun eh. Di ba? Parang gano'n yun. Si Roadrunner. Pinanood niya yung Coyote Ugly. Pinanood niya yung Coyote Ugly, pero kay Wiley Coyote sila Jaol. Sabi nung titi niya, beep beep. Merong episode si Sylvester, yung pusa. Tapos si Tweety Bird. Hindi, yung daga pala, daga. Naiwan si Sylvester ng pamilya, babakasyon. Ngayon, walang iniwan na pagkain. Pero buti na lang nakalock siya sa bahay at merong nakita siyang isang pantry na punong-puno ng mga canned goods. So, sigh of relief siya. Ang problema niya, yung umbrellata, yung may hawak yung daga. So yung buong episode, patayan nila ng daga. Ganda pa Naalala ko yung yun. yung mga cartoons dati. Pero totoo naman, di ba? Since dito na tayo sa topic ng Looney Tunes, anong sa inyo sa pag-cancel kay Pepe Le Pew? Dapat ba? Diyos ko, no? Sino si Pepe Pepe Le Le Pew, yung Sa parang skunk. skunk na parang may yung nililigawan Francis. pa lagi. Libog na libog ako. Kasi ano siya eh, di ba? Nanliligaw siya eh. French. Oo, talaga hinihipuan niya talaga yung Oo. mga babae. Tangin na mo, 7 years old ka lang noon eh. Talaga, paborito. Yun ang Yan pala market mo. paborito ko. Mademoiselle. Oh, ang dami nakakancel, I ano? will finger you. Tinanggal na nila. Wala na si Pepe. Hindi naman Tinanggal na, Wala, tinanggal wala. na. Bakit siya Wala na tinanggal? dahil nga nangaharas na. Manyakol daw. Tangin na, Oo, no? kasi yung mga dumadaan na babae, sinusunggaban niya agad tapos nililips to lips. Oo, inahalikan Harassment niya. ang dating, no?
Eh, ano yung pagpatay? Pwede yung pagpatay. Okay lang sa kanila yung pagpatay. Pag baril-baril kay Bugs Bunny, wag ka lang manghipo. Di ba lahat ginagawa na pinapasabog na dinamita eh. Oo. Inalis, pininturahan mo na ng tunnel yung isang pader, tapos nakapasok yung si Bip Bip. Tigit sa Tapos lahat, ikaw hindi ka tumagos. Tapos di ka tumagos, na aksidente ka. yung Putang ina kumpanyang mo. pinayaman nila. Acme. 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 Oo. Ano ba? Isipin mo, Di ba, parang- ano yun? Poisonous yun? Isipin mo kung yan ang refleksyon ng bansang Amerika. Di ba? Weapons of mass destruction. Pero bawal mangharas ng babae. Amerika in the sense. Kasi di ba palagi silang gumagawa ng mga weapons. Parang dito sa Pilipinas, bawal magmura pero pwede magnakaw. Ay, Putang putang inang inang yan. yun. Bawal Kaya ka po- magsuot ng costume ng PNP? May kikwento ako dyan. Yan. Namemohan ako dyan. May Halloween episode kami. Hindi ko naman alam. May MTRCB complaint ako, of course. No, pero yung PNP uniform na yun ay nabili ko sa gilid ng krami. Oo. Oo. Diyan tayo bumibili ng mga pang-ROTC. Di ba? Bakit? Di ba yun talaga Bakit? PNP, yun PNP uniform. Tapos, so inisip ko, kung alam nila may nangyayaring ganito, di ba dapat nakaka-crackdown na? So baka okay lang. So, hindi naman ako tinanong kung obviously, hindi ako pulis. Yung buhok, itsura ko, di ba? Tapos, tinanong pa ako kung ano rango daw gusto ko. Ganyan. Gawin mo, general. Ganyan. Magkano pag general? Kalimutan ko ni. Pero nagpalagay akong SWAT. So, para may karagdagan. Oo, yun. Tapos, umangal, Sabi ko, naku, ito na yun. Inisip ko dapat pala, airpods ko kasi police dati, pero retirado na. Ang panahon niya yung 60s, 70s, 80s, yung brown pa na may. PC. Constabulary ba? Yun, sana yun na pala ginamit ko. So, namemohan ka. Kailan to? Itong... Mga pre-pandemic yata siguro. Or, tama, mga 2020, pandemic na. Sino nagmemo? Ang company o PNP? Kumpanya na, pero may mga umangal. May mga umangal. Pero hindi naman dumating sa point na nangyari yung pinatawag pa, pinapresscon pa ng Napolcom. Hindi, yun naman kasi iba usapan yun eh. Pinutol yung manggas. Di ba? Ako may konting dangal. Sinuot mo ng tama. Ang lang ay sasabog na yung tiyan ko. Ay, tama lang naman. Di ba? Ganun naman talaga suot ng iba eh. GB po ang pangalan niya. Hindi, yung iba, sabi ko, di ba? Yung iba, oo. Di ba nga magkaaroon sila ng program na kailangan palitin na yun dyan. Oo. Tapos kukunin dapat si Rendon, tapos tinanggal. Ang pinalit si Doc Yapi. Hindi nga, totoo. Liposuction. Si Doc Adam. Nagkaroon dati ng ganyan sa probinsyano eh. Nagkaroon Oo, sila isang ng congressman. Oo, parang- bawal daw i-portray yung mga police as bad guys. Pati congressman. Ayos ba? So nagkaroon ng ganon, umiwas na sila ngayon. Kaya sabi ko Kaya sa Batang Quiapo, ang pinatry nag-iba naman na. nilang maganda, yung drug lord. Di ba drug lord si Coco doon? Oo. Di naman mabait siya, di ba? Siya yung bida. Oo. Ayan, tama. Doon ang tamang direksyon. Hindi ko alam kung paano naging yun eh. Kasi wala na makaalmang drug lord. Ang bida natin ito, drug lord Magugustuhan ng mga tao yan. Ano Oo, yun, parang reverse eh. Di ba? Siyempre, pag nag-ano ka, bakit ka nagre-reklamo? Ikaw ba'y drug lord? Diba? Pag-amin yun no? Pag na-offend ka, para ka na rin umamin na drug lord ka. Oh, Hindi, ang totoo, ginawa wala nila pa ngayon- nagsabi ng kinokondena po ng Drug Lord Association of the Philippines. Di ba? Oo, isipin mo Ang kung drug lord ka. Nalalabag po ang karapatan namin bilang drug lord. Isipin mo kung drug lord ka, tatawagin mo anak, tingnan mo, si Papa si Tanggol. Tsaka, Dito ka na. may mga drug lords din na may scholar. Oo, di ba? Meron din. Anong pinapag-aral? Criminology. Hindi lang yun, hindi lang. Ryan. Cycle. Chemistry. Chemistry. Na kaya ngayon, iniba na nila yung pangalan ng PNP, NLEA na ngayon. So parang iniwasan na nila. Parang bago pa magkaroon ng aberya, magkaroon pa sila ng mga memo. So iniba na nila yung pangalan ng police. Baka naman sunod na magalit dyan, DPWH. Oo nga, Aba, dahil suot oo. mo. Oo. Hindi naman yan ang ibig sabihin nun eh. Ano yan? Dami pera, walang hiya. Maganda. May mga transaction ka bang gusto mong
makipagkita. Teka, ano ba yan? Ano ba yan? Parang scam. Batang yan. Hindi, kasi pag mga ganyang meet up, maganda yan sa Deli Snack dito sa Century Park Hotel, Manila. Saka syempre, networking. Bakit hindi? Hindi naman natin discriminate. Swabe ang usapan at tambay kung masarap ang pagkain. Yun lang naman yun. Meron ba diyang kape? Meron! Meron ba diyang sandwich? Meron! Meron ba diyang cakes? Meron! Meron hidden gem and feel? Wala ka! At tanong mo ako nung meron, pag every 6 to 7 p.m. every day, 50% off. Ay, anak na, tataob. Teka, kung saan ka pupunta? Tapos pag Cool Pals Patreon ka, may 10% off. Di mo na kailangan magantay na 6 to 7. Automatic pag Patreon ka. Sorry no, hindi ako 10% umalis. off ka. Kasi sayang yung ad-lib niya. O, saan ka pupunta? Alam ko na. Pupunta ako sa Deli Deli Snack. Snack. Galing ah. Hindi na ako nagsalita eh. Ay, yung nasa t-shirt nyo, Sir Ano Lord. to? Ano yan? Baka, wala naman, baka may umangal dito eh. Ano ba yan? Mama lang nakalagay, oh, mama. Oo. Yan lang naman. Mamamatay ka. Ano mali dyan? Tama naman. Oh, wala namang mali dyan. Magkatugtong ba yung sombrero at saka yung t-shirt? Wala! Wala kayo malisyoso Nasubukan mo nang pumasok sa ospital, suot yung t-shirt mo. Simbahan. Paikumanon pa siya sa sa ospital. Lord, bigyan niyo ako ng sign. Si Lord to! Lord! Wala. Hindi ako talaga naniniwala sa sign. Parang hindi naisip ni Lord. Mukhang bibis kita ng Oo nga, no? ng ospital. Nakakatawa. Si Lord na nagsabi. Pag may umangal, sorry, hindi ko po alam kasi galing akong initiation. Ganun. Ito lang nakuha ko. Oo nga, no? Nakakatakot May gaya. isang ano kaya maging kapalaran ko? Ano mangyayari sa akin? Oh, scale. Ha ha ha. Ito, gusto ko lang malaman kasi si Lord, lagi natin nakikita yan sa TV nag-newscast o nagsabi ng balita. Ikaw ba may pinapanood ka pa sa TV na binibinge? Binibinge? Or mga gusto mong series na pinapanood? K-pop niya? Demon Oo. Hunters. Napanood ko siya. Talaga? Oo. Ano siya, mukha siyang parang cultural touchstone talaga siya. Although yung sounds, medyo nag-a-adjust pa ako. Kasi parang may something sa recording niya, parang dami naka-compress na daming layers. So, ako na nakikinig ng hardcore at thrash, ay parang malakas yung sa akin. Yung alingas-ngas. Ayaw mo nung, it's going up, it's going up, Ano? Ganyan Lalabay ba yan? Para na, Yun yung kanta nasa nun kasaan eh. tuta. Hindi, parang may binabangungot sa kabilang kwarto. Pero, It's going up, it's going up. yung tuta! Yan yung sinasabi ni Lord na marami nakakompress. Ganyan yung tunog. Yun pala, yung soundtrack ng K-pop Demon Hunters daw, parang nag-unite daw sa mga teenagers daw sa Kahit sa States. grade school. Oh. Kasi parang for the first time, yung mga metalheads, mga skaters, yung mga mahilig sa kuno, iba-ibang nagkasundo daw dahil doon sa music na yun. Na ayaw nila lahat. Ano yan? There's something for everybody, parang ganun. Tapos, Yung ba yung nagpa-curious sa'yo na panoorin siya? wala akong choice kasi sa pagising ko, si Mrs. binapanood na. Oo, tapos naintriga na rin ako. Tapos ang puputi ng mukha ng mga lalaki. Ano yung unexpected mong nagustuhan na series ngayon? Or Yung mga movie? puting ways ng mga lalaki. Kaya, ano ba yung huli kong bininge? May iksi lang eh. Physical Asia, ganyan. Meron na ba noon? Wala pa. Meron na. Meron na. Yung kay Pacquiao. Hindi ko pa nasusubukan. Nasisimulan. Sa Apple TV, yung ang tawag dito? Slow Horses. Dahil kay Gary... Leasing. Pucha, buhay pa ba yung tindahan nun? Wala. Oo. Sa COVID. May magic. Dinadayo Galeria. namin yun. Sa galeria. Sa galeria, di ba? Para bumili ng Sex. peking echas. Itching powder. Ano na? Itching powder. Oh. Alam mo, before that, may, sa Green Hills yun eh. Oo, may ganun sa Green Hills. Tapos, ang pinaka ma-afford mo nun, yung peking ebak. Oh, sa Blue Magic kami nung bumibili ng peking ebak.
Meron sa Blue Magic. Oo, May hanggang Blue ngayon, hanggang Magic ngayon. pa pala hanggang Meron ngayon. pa rin, nakakagulat. Tapos, Meron pa rin. Mas mura pag totoo. Oo. Galing kay Arnold. At ang maganda nun, nagawa pang keychain. Nagawa pang keychain. Oh, yung Ano? totoo tayo, no? Gamitin mo agad, lalaglag yan. Ang tindi nung naalala ko nun, parang napipiko na yung tindahan sa galeriya. Parang kung hindi kayo bibili, parang Oo, okay, may signage, may signage siya. Kasi gagalawin. Minsan siguro. tatawa ka lang eh. Tapos, Yun yata yung pinakaunang tindahan sa Pilipinas na nakita ko nagbebenta ng vibrator. Oo, saka Facdal, meron nakasabi. Oo, meron. May Facdal din. Yung mga primitive pa yung fact. Oo, yung- Pinakaganon palagi. Yung bago ka i-blow, ikaw muna. oo nga, no? Airplane. Oo, airplane. Yung bagong Naked Gun ba napanood ninyo? Hindi pa. Maganda Parang daw di ko matagalan eh. Maganda daw. Maganda ba? Sabi nila, Saan mapapanood? Meron na ba Wala pa sa streaming. Wala pa. Men, kasi si Liam. Oh, Liam Neeson eh. Liam Neeson eh. Hindi maalis sa akin yung image Pagpapantaan na, ka niya, di ba? Oo, na yung Kasi ililigtas yung mga Hudyo. Mga taken. Oo. Okay, anong Si huling- Leslie Nielsen kasi Anong- ang original. Tama? Yes. Oo, yun sobrang lap trip nun. Stupid, Putang stupid siya na comedy. Pero nung kabataan mo, sobrang laugh trip Uy, talaga hindi na. para sa akin, hindi siya stupid. Para Hindi, sa akin. ibig sabihin, parang sobrang yung slapstick, hindi naman siya stupid, sorry. Pero slapstick siya, na sobrang laugh trip siya. Lalo nung, Sobrang slapstick. hindi, Ang ina, wala yung na. pag Wala na. pag nakita mo Wala yung, na punta. isa doon Wala kasi na yung kay punta O.J. niya. Simpson, yung nandun yung, ano niya yung bangka. Yung lahat na lang ng pwedeng mangyaring pangit nangyari sa kanya. Sa Naked Hanggang Gun sa- si ano, di ba? Priscilla Presley, tama? Oo, part Priscilla 2. Presley si... Anna Nicole Smith ba? Kaya siguro hindi mo natagalan. Tangina, may isang eksena doon. May si Priscilla umakyat sa ng hagdan. Tapos si Leslie Nielsen sa baba. Tapos sumilip sa palda. Nice, beaver. Tapos may inabot na yung beaver. Ganun siya. Nung bata ako, gusto ko yun. Oo, kaya nga medyo mag-ano kayo, parang okay. Dalawa yan eh, Naked Gun tsaka Hot Shots. Oo. Charlie Sheen na Hot Shots. Pero ang grandfather ng lahat yan ay yung airplane na may exclamation point. Oo. Saka Top Secret. Gusto ko yung Top Secret si Val Kilmer. Meron siyang fight scene sa ilalim ng dagat. Ang ganda rin niya si Chocolate Mousse. Mga pangalan. Tapos merong lalaking dalawa sila. Nagano siya, cow outfit. Tapos sumama siya sa mga bakantang. Sinibak siya ng isang baka. Kaya pagdating niya sa base na galit na galit siya. Oh. Pero nakakatawa yun, yung Top Secret din. Si Val Kilmer, I think yun lang isa sa mga comedy movie na napanood ko siya. Pag straight, pag diretso pag-iisip mo parang, okay. Pero pag sabog ka talaga, parang, oh my God. Oo nga, speaking of that. Hindi ka Rems, matatawa eh. Parang may, may existential truth siya Oo, sinasabi. nakakatawa. Sinong idol mong Hollywood comedian? Naku, Diyos ko. Favorite? Si Don Rickles, pare. Oo, favorite ko yan. Daming guesting nun sa Letterman. No? Oo, Siyang iniinsulto niya lang sila. Godfather Insult of comic. insult. Siya ang Isipin tawag. mo, parang si Frank Sinatra, sinabihan niya ng, Frank, may nililigawan akong babae. Siyempre, nagtagalog siya, di ba? Pumasok sa restaurant daw si Frank Sinatra. Pinakiusapan ni Rickles na, fan na fan ka nung kadate ko ngayon. Baka maka-score ako. Kunyari, lalapit ka sa akin. Tapos, hey, Don. Tapos, sige, pumayag si Sinatra. So, lumapit daw si Sinatra. Hi, Don. Hey, Frank, can't you see I'm eating? Ginagawa na niya. Ginagawa siya ni Don Rickles. So bang idol ko si Don Rickles kasi kahit na nag-iinsulto siya, may bawi siya sa dulo. Palagi niyang, kuwari si Ronald Reagan, Putya yun. Inano niya. Pero from governor pa lang siya hanggang presidente, di ba? ni-roast na niya. Pero yung roasting yan, ano masasabi niyo sa roasting? Sila Jeff Ross, okay. Gusto ko historical roasts din. No? Na parang, okay, may mga references siya na sila Nikki Glaser ba gusto ninyo? Oh, na-amaze ako kay Nikki Glaser dahil very smooth yung delivery niya and strong yung punchlines niya. So it's a yes for you. It's a yes for me. Golden buzzer! Gusto ko si Anthony Jeselnik. Yan. oh, yun. Kasi ang dark. Tapos, pwede ka namang hindi sumigaw pala. Relax lang. Tapos akala mo saan pupunta yung joke. Pucha, kakalig ka rin niya sa mas galing yun. Alam mo yun na gusto ko kay Anthony, in-explain niya yung art niya as
hindi ito ibig sabihin you can just say whatever Mhm. to trigger. Ang goal mo pa rin, patawanin yung tao sa isang topic na hindi usual na tinatopic, which is dark. Pag hindi mo magawa yan, then it's not art, sabi niya. So meron din pa rin siyang hamon. Kasi ngayon, parang pag napanood si Anthony Jeselnik, gusto mo maging comedian, sabi ka lang ng kung ano-ano, di ba? Magsabi ka ng kung ano-ano sa mga ano. Pero nakakalimutan na yung tawa. Oo. Kasi nakakalimutan natin kay Anthony Jeselnik, hindi naman siya dahil hindi nakakatawa siya, hindi dahil dun sa shocking yung binitaw niya. Kundi hindi mo alam kung saan pupunta. Na yun naman talaga yung core nung setup, premise setup punchline na misdirection. Kunyari, magsistart yung joke niya. I heard something about lesbians. Sabi, oo! Saan pupunta to? Tapos, ang ending pala, may sanggol na masasagasaan ng bus. Parang gano'n. Diba? Paano nabunto yun dun? Si Jimmy Carr, napapakinggan mo si Jimmy Yan. Carr. Isa din sa mga Pero, dark humor din yan. Ang galing ng style ni Jimmy Carr na parang one punchline. Oo, one-liner lang siya. Parang hirap na ito Pero, alam ba yung ginagawa niya na parang may compilation siya ng mga sumasagot sa hecklers. Yes. Meron na ba kayong stock sa mga hecklers? Akala ko Hitlers. Yun din. Which is parang gano'n na rin. Heckler na Hitler. O minsan ba may mga heckler na parang naunahan ka so parang inunahan ka niya na parang nadibdiban ka niya. Oo, nasabi niya yung punchline mo, gano'n. Merong Or parang kinukups ka talaga. Paglasing, hindi maiwasan. Nung nasa Bicol kami nila Muman, lahat ata nun hinekel tayo, di ba? Ano yun Lasing ka? matanda na lasing, tapos ang ginagawa niya kasi, kung ako yung performer, nakatalikod siya dun sa nagpe-perform. Ang layo siguro mga 2 feet. Tapos tatalikod siya sa'yo, sa harapan mo. Tapos maingay talaga. Tapos sinabihan na ako ni Muman. So naging ready na lang ako kung just in case na manghekel siya. Okay naman, parang mas nagamit ko pa siya dun sa sa routine. Parang ganun. Mas nagamit. Kukunin mo yung amor ng audience. Aikido. Oo. Parang ganun yung nangyari. Pero hindi muna ako bumanat na anuin mo na siya agad, hindi pa. Parang kumuha muna ako ng timing. Siguro tempo, parang nagbumitaw muna ako ng mga 2 jokes pa muna nun para at least Tumahimik ko siya. naman nung hindi. Oo, nakuha ni Alam mo Nonong. kasi minsan challenging siya eh. Ang challenge mo, paano mo siyang papatahimikan tapos makikinig tapos tatawa. Yun yung goal. Hindi mo siya yung para lang pahiyain. Kailangan mo siya makuha sa Pero audience. tayo sa Japan, di ba? O yan pala, ano Saan nga pala sa Japan? anong mga Ano ba jokes yun? sa Japan? Hindi, meron dun sa isang lalaki na akala niya Si Ace. nakakatulong siya Si sa Ace. set namin. Tangina mo, Ace. So every time na kung magka-crowd work man kami ng anyone here na may ganito dito, as in talagang ako, ganyan. Minsan, imbis na makatulong, mas nakaka-distract pa sila. Sa Pilipino naman kasi ang heckler, either lasing, na kala niya nakakatulong siya sa'yo. Yun lang naman yun eh. Or inaatake sa puso. parang call and response, di ba? Kala niya gumagano Kala siya. niya tumutulong, kala niya nakakatulong siya. May kinuwento si isang reporter, kamamatay lang daw ng airpot siya, so umuwi sila ng probinsya. Ang napuntahan daw nilang restaurant, yung binuk sa kanila, nakita niya agad, nako, may dalawang, alam mong magpapatawa na may pang-comedy bar, no, na doon sa Timog areas, yung nila, Hulma. Tapos, nilinaw, sabi ko, huwag kayo magpapatawa dito. Buong pamilya daw doon pumunta. So parang binlock off nila buong restaurant. Kalilibing lang ng tatay. So, pero ang ending nito, ang galing daw ng dalawang komedyante na yun, ang ending, nagsasayawan sila. After 2 hours, dinahan-dahan daw ng mga performers from pakikiramay papuntang napakanta yung nanay na hindi kumakanta hanggang sa huli nagsasayawan silang lahat. Tapos kina-crowd surf na At nila yung lunch patay. ito. At lunchtime. Nakalimutan nila, may patay pa tayo. Galing kung sino man yung mga galing. Yun yung magaling kasi naka-connect sila. Nakalimot sa problema no? Yun eh. You have to connect to your audience. Kaya wala talagang single Walang pag formula. deal sa isang heckler. Kailangan lang talagang kausapin mo siya,
tapos ibalik mo lang ulit sa kanya yung Aikido nga, yung kanyang mga sinasabi. Yung bala na sinasabi mo na kuwari may heckler, ang bala, usually tatanungin mo sila, anong meron? Ba't kayo nag-ano? Birthday. So, birthday, ilang taon ka na? And then you start conversing and then, yun na. Birthday, hindi ka tumatanda. Oo nga. Palapit ka lang sa kamatayan. Mga ganyan. Ayan yung t-shirt. Pakibasa yung t-shirt ko, mamamatay ka. Ginusto nyo bang mag-stand up? Ako, parang medyo comedy nerd ako. Yun. Pero, kumbaga, kaibahan niya ng nanonood versus nanonood at gustong gawin yun. Parang hindi ko kaya. Meron kasi marami din sa amin nagsisimula as comedy nerd. Ang problema pag comedy nerd ka nagsimula, masyado mong ina-analyze yung... Ay, inaaral. Hindi ako. Siguro sa music pwede sa akin yan. Pero ito very primal. Audience. As audience. Pero Pero alam mo Meron yung... kasi yung parang nawawala na yung magic ng comedy. Merong mga comedy nerd na ina-analyze, ay, binali niya, ang galing, parang Ako hindi siya tumatawa muna. Ako na-appreciate ko, halimbawa, napanood ba ninyo yung si Joey De Leon ang nagsulat nun Romeo loves Juliet but their families hate each other. Basta parang Romeo and Juliet based Tapos nagpapasiklaban yung pamilya ni Kimpi plus pamilya ni, I forget kung sino yung isang babaeng yun. Si Ai din yata yun. Si Ai yung nanay. Basta parang meron tayo, bibili rin tayo ng Ang Kyukok. Yan, yung Ay, painting. oo, ito yung mayaman. Oo, Parang mayaman. Ay, talo natin sila. Si Ang Kyukok mismo ang nilabas. Which sabi ko, ano yun? Directly lifted yun from, conscious sila dun sa Annie Hall ni Woody Allen, may ganong joke. Si Marshall McLuhan, sinasite kasi ng isang parang nagpapasiklab na intellectual doon sa pila ng sine. Parang, kinuhot niya, tapos, hindi yan na sinabi ni Marshall McLuhan. Parang ganun. So, galing lang. Pero ako hanggang ngayon, tatawa pa rin ako pag napapanood ko yung Elvis and James at si Professor Liberace ay lalabas. Panchito. Si Panchito. Liberace, Napasok pa yun dati, di ba? Roborats, di ba? Napapasok pa Pucha, nila. tapos, nung biniblip nila, mas dirty tuloy yung dating. Yung ngayon, burat diba? ba, matagal na ba yan? Ewan ko. Depende sa titi. Ano ba? Dugan sa mo ba yung titi mo? Hindi. Last time mo Yung naman, word, sa word. Kasi napanood ko yung Quezon. Nagsasabihan sila na, burat ka! Gumaganon si Quezon. Totoo bang... Ang alam ko, si Xiao Chuang, itanong nyo pagkatapos mamaya. Expert sa burat Pero, yan ang I think yun, Yung ba yun? Yung ba? Alam niyo, Ibig sabihin, origin ng Naririnig salita. tayo! Yung origin ng salita. mas verb ata siya. Profesor yan. Mas Profesor yan. verb ata siya. Yung, Nakakaburat ka naman hindi, yun ay base na doon sa pero, kasi di ba yung ginaganon mo, yun yung parang bulatlat. Magkamag-anak siya So parang... Buratin mo nga yung wallet mo. Oo. Magkakamag-anak. Bulat-latin yun. Parang ganon. Kabaliktaran ng burat, ang bulat. Kasi, pek-pek yun Bilat yun bilat. Bilat. Pero, Bilat-latin mo ano yung... pag ginagawa si bilat? Binubulat-lat. Putangin na. Ito, Pinapasok gusto ko lang ng balikan, baka mawala. Kasi pag napapanood ko yung mga clips ni Lord, ikaw nagsusulat ng mga jokes mo din yung pang-closing. Parang mga monologue style na satire, na hirit, na one-liner, na... Parang kanina Sa may Afternoon Delight. Oo, sa Afternoon Delight. Kanina lang hindi kami nagganon kasi may bagyo. Oo, may mga yes, oo. ganong panahon na hindi mo pwede banggitin yung mga... Pero minsan, sa pagtula, although hindi ko siya tinatawag ng tula, may kasabihan niya, you take care of the sound and the sense will take care of itself. Na feeling ko ganon din sa pag-deliver ng mga punchline. May melody siya Si George Carlin, gustong-gusto ko kasi parang bago niya bitawan yung punchline, may tono yung niya May kumpas. Oo, parang 7 words you cannot say on television. Shit, back. Dapat gumawa tayo ng ganong version sa Pinas, Ang mga salitang hindi mo pwedeng sabihin. Bukat na yung isa dyan. Oo. Saka Bura. Ba't itipikit? Kita mo, di ba? Binalik tayo. Ang callback. Or mga Alam mo, department ng gobyernong hindi mo dapat i-offend. Yan, di ba? MTRCB. Pero hindi. Ay, nako. Sinabi ko yun because that is also parang
stand-up ang sulat nung pagbitaw mo ng mga nakakatawa na sinulat mo eh. So parang for me, parang nakakatawa siya na parang meron siyang may timing, may delivery, and then may surprise. Tapos yun na yung punchline. So parang just to consider doing stand-up, parang nandun. Sa lahat ng mga comedians, kanino ka mas nagre-resonate na, kunyari kung ikaw naging comedian, malamang ikaw to? Hindi ko alam. Baka Trevor. Gusto ko sila Trevor Noah. Yan. Gusto ko. Jessel Nick. So medyo gusto mo dark humor. Parang gano'n. Hindi naman. Medyo ganun. Kasi Lourdes yung pangalan ko eh. Pwede bang isang matindi lang birth certificate para pag malungkot ako, papakinggan ko. Kaya pala, Birth certificate. Tatuhin na natin. Yan, isa pa. Birth certificate. bigyan natin ng iba't ibang emosyon pala. Sige, go. Birth certificate. Birth certificate. Nananakot. Birth certificate. Bakit na po? Ano yun eh? Nang aakit ng magandang babae. Big Bill. Birth certificate. Hanggang Sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool at Birth certificate. Dahil sana ma-invite natin si Sir Lord sa open mic. Oo, o kaya sa show, November Ben. 15 sa year-end ng Comedy Manila Ayan, sa pwede. Samsung. sana makakwentuhan ka pa ulit namin, Oo. Sir Lord, kasi wala kaming nalaman tungkol sa buhay mo. Hindi, nalaman naman natin na mahilig na comedy. Para tayo nerd siya. nagdeduelo ng tanong eh. Nauunahan tayo sa tanong. Oo, siyempre. Marami akong madidilim na lihim. Talagang journalist talaga eh. Ang hirap kasi ng ikaw yung sasagot eh. Sawang-sawa ka na kapag kunyari yung mga interview ng mga gantong podcast na tungkol lagi sa'yo. Parang boring sa akin. Boring yung buhay ko eh. Sino si Lord De Vera? Sa likod. ng Sa likod mikropono. ng... Birth certificate. Abangan sa susunod na. Yan. Maraming salamat, Sir Lord. Si May Xiao third Chua, coming pa abanganin ito. nyo. Ayan. Oo, Oo, dami nako. kong tanong sa Oy, Quezon eh. salamat sa pag-imbita. Salamat. Salamat. Thanks, boss. Afternoon delight. Kailangan ko yung budget. Dahil sana sa open mic kasi doon nabubuo yung magic ng joke eh. Para Kailan yung maliit na? Yung next na parang bar gig. Eto, every Friday may Oo nga eh. open mic. Tapos, invite natin sa Music Museum. Music Museum din. Ay, sa Grand Year End. Oo, sa November 15. Pero yung mga open mic, Tuesday sa Brickwall BGC, sa Most Bar QC naman, every Wednesday. Oo. Yan. Yung open nyo yun, di ba? Yes, Alam ko, open niro-road mic. test nyo yun eh. Yes. Yun. So, Kunyari, dadaan lang ako doon at may bibili akong siopaw. Yan. So, yung beef siomay na kasing laki ng itlog ni Oo. birth certificate. apat din. Tapos kunyari, bibili lang ako, tapos tatawagin nyo ako kunyari. Ayan. Ano ba yun? Si Lord yun ah. Di, ano kaya na? I-check mo siya. I-check mo kung siya talaga. Ito na ang yung birth certificate. Kanta ka na. Hindi ako handa eh. Ito. Kasi side A, track 2. Pucha, abangan niya ng mga Cool Pals lagi. Sa anong trip nyong, most ang trip mong... Mas malapit sa akin. Yan. Oo. Tapos noon, pwede tayo pumunta ng Cubao. Anong meron sa Cubao? Sa Bartolina 3,000. yan. Ayan. Birthday ni Rems. Oo. Yun, no? Sa classic yung lanay, bukas pa yan. Bartolina, amoy basang kahoy. Tapos ilanay sa may papuntang EDSA na yun, di ba? Tama ba? Oh, malapit na sa Aurora. Would you believe yung Takusa bukas pa rin? Ha? ngayon? Anong ilan? 1,000, 2,000, 3,000? 2,000. Yung Astig. original, eh. Pupunta ka rin pala ron. Ha? Nung high school. Classic. Naalala mo yun, merong may mga may mga intermission number sila. No, yung nagsasampalan? Nagre-wrestling sa gulaman. Tangin na may ganun na. Oh. Dati yun. May torohan pa dati. Ito talaga hindi ko masikmura. Yung dalawa sila, yung sasampalin niya, depende sa kung anong magkano bigay mo, ganun kalakas. Puta. Oo. Pasa no. May nagbigay ng 1,000, parang nag-sorry na lang siya eh. Pare, pasensya na. 1,000 na yun Hindi eh. naman tayo dito eh. 1,000 na yun eh. Oo, pucha. Pero may ganun. Tapos may isa, may parang clown. Nagmamagic. Sabi ko, ba't kaya may clown? Sabi ko, baka siguro pag nag-grade.
Bilang tatayo yung tao. Closest dito. Magja-juggle. Ano meron dito? Birthday party sir! May clown na sumasideline, torero. Would you believe? Wow. Naka-makeup. Nakawig pa. Walang nakakakilala sa kanya na pag torero mode siya. Kasi Oo. Pagka Kapag kinakantot niya muna, may imbudo. malaki sapatos. Hindi, pagkatapos nila mag-sex, kukunin yung condom, bublow niya, gagawa siya ng dog. Tapos pag nag-uupad Speaking ito sa babae. Okay, sino next? Ano gusto mo naman, Jap? Ikaw sa specific. nandun din ako minsan sa DFA? sa mo. Anyone here na may? Birth certificate. Ngayon lang, yung birth certificate. Oo, yun lang. Kanina Ngayon ko lang namin nakwento nalaman. kanina. Pinento niya. Wala nga siyang balak magpatawa eh. So basically nilait natin siya. Kinukulit kasi namin kumuha na ng passports and i-explain niya kung paano siya punta ng DFA. Ang dami kasi nag-aantay sa kanya, ang dami nagtatanong kung nasan si Roger tuwing Ano mga jokes siya sa Japan? Mga Japayuke jokes? Mga ganyan. Hindi naman. Yung Di naman. usual set naman na nag-work naman yung mga usual set. Parang Tagalog. ano sa hapon ng motor? 1980s. Ano? joke ko na yun, ano? 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 Ano ba yan? Dawaw ko. Hindi, meron yan. Dawaw ko. Sige, huwag ka na sumama sa Japan. Yun yung Kawasaki. Yama. Ang naging joke ko doon yung baho nila, di ba? Sabi ko, puta, hirap nga itago yung panot. Babaw pa ako palagi dito. Parang sinasabi ko, paano to? Paano to? Paano to? May style pala yun, ano? That diretso yung likod mo. Depende. May half and then may full. To show respect, lalo na sa elders, full bow. Ay, oo. Ako napilitan ako dyan eh. Talagang... Paano kung ano? Yung Meron pa talagang yung lalapag ka sa sahig. Grabe naman yun. Hindi, may ano na yun talaga yung para pag nagsusorry ka na. Dapal pala yan yung ginawa ko. Nakaipit ako ng mata. Di ba kayo nanonood ng Japanese porn? Medyo batanda. Hindi kasi sabi nga ba yung frowned upan daw yung yung Malaking bag. May malaking maleta bag sa train. Hindi naman ako naniniwala doon frowned upan. Talaga yung commute culture sila doon eh. Di papunta na, pauwi na kami. Malaki yung maleta ko. Ang bag pala sa Japan, kung ayaw mo makaistorbo ang mga tao sa tren, merong transport that will just transport your bag from hotel to airport. Tapos Nagtitipid ako. Yan. So So nanagasa ka na matanda. So, nung tiksikan nung time na yun, nung lalabas na yung mga tao, inurong ko ng konti yung maleta ko. May matanda pa lang nakaupo dun sa Tapos bigla na lang ako may nakarinig na, iko. Ay puta, ay na. So, guminasay. Sorry ang Tapos malipan, sinabi niya labas betlog. Arigato gozaimasu. Yun, so Sumimate! napilitan talaga. Yun talaga yung Napansin ko bigla lang, sobrang racist natin. Pilipino sa kasi Japan. ganun tayo Kasi magsalita. talagang pagpasok pa lang ng aeroplano, sa pagbaba pa lang, na to, lahat na Japanese, dito tayo, dito tayo kayo. Sabi ko, puta na sobrang racist natin Pilipino. immigration! Pinabasa lahat, McDonald's! Hakikinin! Hindi, gagawin mo lang siya yun nang walang emosyon yung mukha mo na parang nagsasalita ka talaga ng Japanese. Oo, puta. driver natin, hapon eh. Puta, nakakahiya. Pero hindi mo mapigilan eh. Oo. Na hindi mo talaga may tatago. Racist talaga tayo. Racist ka ba, Sir Lord? Tingin mo ba, Dati- likas na racist ang Dati Pilipino? 100, nakaka-10K ako dati. Corny. Okay na. Sige, salamat. Sige, thank you. Sir Lord, abangan namin Thanks, yan Sir Lord. sa most. Talaga hindi nagsasalita si Ryan, ano? Birthday, hindi. Birthday niya. Oo. Birthday niya. Birthday mo ngayon? Kakantahan nga namin siya sa Panalo. May ano pa tayo, GB? Batian pa. Shoutout nga pala pare, salamat uli sa food sponsor natin for today, ang Lutana Land Survey and Engineering Services by Engineer Max and Engineer Jez Lota Profetana. For land survey needs, please contact 0956-978-9699 sa Viber or message nyo lang yung sa Facebook. Hanapin nyo lang yung Lotana Land Survey and Engineering Services. Yan, putaan niya yan. Tayo na. Ano pa bang mga pwede natin ipasukat?
And para sa ating mga greetings sa 901, shout out po kay John Paul Macaraig, Timothy Vivero, Darwin Resurrección, Angelica Hamora, Alexandria Contemprato, Ares Vincere, Hiza, Mike Beron, Diane Eric, Gerald Virgilio Acusa, Michelle Austria, Maria Luis M. Picar, Camille Serio, Jing Bartolome, Nicole Faith Esteban, Christopher Brian Salto, Harvey Tolosa, Cedric J. Aceves, Dayanara Del Mundo, Kurt Nayona, Rodelio Sugkang Jr. at si Diorem Retome, pare. Yun, GB, meron ba tayong mga shows na ipropromote dyan, pare? Siyempre, meron. Muman Reyes. Ang po-promote natin ay walang iba kundi ang mga open mics kung saan nagpa-practice po at pwede pong pumunta ang mga aspiring stand-up comedians. Wag na yan. Tulad ng mga Nagkamadali. sa Tuesday and Thursday sa Bricol BGC. Pag Wednesday po, meron sa Most Bar QC. At pag Friday naman sa Cool Pulse Bar at The Cellar. At ang mga shows natin, November 27, Ligtas Points, ang Cool Pals and Itchy Worms sa Music Museum na matagal na nating inaantay na makasama. Mayroon pong podcast, stand-up, and live performance ng Itchy Worms. November 29, ako po at si Uli Uposa kasama si Jenny Lakay, Diana Aaron ang magsho-show dito sa Cool Pals Bar at The Cellar. Ang show po namin ay Magulang na Pasko. At December 6, ang Cool Pals Awards, ang kauna-unahang award show na gagawin ng Cool Pals kung saan bibigyan natin ng mga plaque at trophy ang mga napiling winners ng ating Cool Pals seasoners. At dyan po i-award sa Cool Pals Awards. Kaya nga Cool Pals Awards. May red carpet to, no? May red carpet yan. Gusto mo ibalot ka sa red carpet. Pero hindi, totoo, may red carpet yan. Nakabihis po lahat, pati mga manunood. Sana kulay pula yung suit mo. Oo. Sana yung mag-blend ka sa carpet. Sana pumunta. Nakatawa na agad ka. No? Pero sana pumunta din yung mga Cool Pals at para ma-celebrate natin ang mga episodes na nagawa at mabigyan ng Magsusut ka, parangal Roger. ang mga Magsusut nanalo. ka. At from Mark Limpin, pamura sa kaibigan kong si Raymond Asagra at Carol Araw na dapat magpapakasal na at gumawa na ng 10 anak para matigil na ang baha sa barangay nila. Tama, please. Raymond at Carol, magpakasal na daw kayo at Putang gumawa ina ng nyo. 10 anak. In unison, guys. Putang ina nyo! Yan, at para sa episode recommendation, ang ating Cool Pals Librarian, si Jomar J. ng Buhangin Brothers Podcast. Nag-guest dati si Sir Lord pero kasama yung buong kontrabando. So, episode 450 saka 451. Kaya second coming. Batiin ko lang ti JO1 Patipani ng Olonga po. JO1? JO1 ang ano niya. Junior Patipani. officer. Parang gano'n. From Raymart Katapang, pamuran mon kay Bakal Ryan Rem, si Boss Ben ng Tullamore, Ireland. Ben. Ben sa Ireland. Naku, malamig dyan. Pagbaba mo ng shorts mo sa plaza, gamunggo yan. Kininam. From Jari Binuya, pabati po kay Iqbal, ang kapatid kong babae na mukhang bakal na inggitira, na si Jit. Higit. Jit ang pangalan, J-I-T. Hoy, Jit, kababae mong tao, mukha kang baka. Ang lipstick mo, ang pangit, lampas, chinchunso ka pa. Animal. From Diego. Mamaya mo, totoo to. From Diego Maglaki, pamura naman po si John Jordan Gonzalez kay Tay Autotune Nonong, John Jordan Gonzalez. John Jordan Gonzalez, kumusta ka na sa buhay mong puta, birthday mo pa? Magpansit ka para umaba pang buhay mo. From John Paul Nepomuceno, hindi po ako isang Nepo baby, pero pa-shoutout po kay British James, sa long-time partner ko na si Shannon Sanchez. Sanchez. Actually, why are you in my room? Because you can see that I'm fingering myself. Finger banging. Bloody finger. Like intensely finger banging it. Parang nababasa ko yung fetish ni James. From CJ Villavicencio, pamura naman po kay Diwata Ryan Rems, ang tropa ko si Precious Lara Dakiz.
Precious Lara Dakis. Animal. Tang-ama ka. Alam mo yung apelido mo? Dakis. Ibig sabihin, malaking supot. From John Marlo Cruz, pabati daw ulit si Ara Isabel ng belated happy birthday nung September 27. Hindi daw na-pack in the ass ng Nigerian kay Will na James. Si Ara Isabel. Anong... Alo? Belated happy birthday. Kuya Will? Yeah, Nigerian kay Will. Alo! What is the name again? Ara Isabel. Alo, Ara Isabel. Since it is your birthday, I will sing for you. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Lalalala. From Jason Brion, pamuran man tropa ko si Alvin kay Nigerian James. Alvin. Alo, Alvin James. I'll pack you in the ass. From Lian, pamura in Indian accent from James, sa nanay kong si Mama Joy. Hello, Mama. Mama Joy. Mama Joy, look at me. I'm eating with my feet. Tangina, no? Tangina mo na, dyan pa yung piloto. Gago nga nila. pala. Putang ina mo. I'm sorry, this is not already live there. He's driving with his feet. Tangina. Bro. Puta. Dapat niyo isang turbulent sa inyo. Pero pag sumakay tayo sa kanya, ang ina niyo, turbulent koki ng ina niyo, niloloko niyo yung ano ko ha. Para may pang-ML ka, di ba? Pang-ML ka. From Siegfried, Alemania, pamura po kay Nigerian Prince James sa pamangking kong si Miko Wagan. Hello, Miko Wagan. Why are you gay? But also, I will pack you in the ass so you can see me, lele. Dubi-dubi-dap-dap, dubi-dubi-dap-dap-dap-dap-dap-dap. Ayan, from Roniel Mateo, pamura naman po kay Nigerian James sa mga ka-airsoft sa Team Cab and Lason Boys, pare. Hello, what are the names of the Lason Boys? Team Cab and Lason Team Cab Boys. and Lason Boys. Why are the gods must be crazy? I'll pack you in the ass. Ayan, from Omar Bravo, pamura kay Marlon Cabezas, magtrabaho ka naman dyan. Kaya Marlon, Putang ina mo! From Emmanuel Aninyon, pa-shoutout kay Tay Ilonggo Nonong si Rachel at Neil. Rachel at Neil, pinapamura kayo ng isang tao dyan na may galit sa inyo, kaya putang ina nyo. Yung daliri ko abot dyan sa ilong at utak mo. From John Roy Dublado, pabati ng happy birthday kay DJ Sing Pang Hee, yung ate ko na si Abigail Dublado. Si DJ, this is your DJ Sing Pang Hee. Pabati sa... Abigail Dublado. Binago mo pa yung pangalan, same lang naman ang accent to. Abigail Dublado! Pati Abigail Dublado, binabati kita ng happy birthday. Sana ay tumalong ka sa New Year ng 3rd floor. From Mel Apo, pamura naman po kay Bisayang Bakal Ryan Remsen, Zeus Gapan at si Ralden Lozada. Zeus and Ralden. Zeus and Ralden. Ambot sa imo. Duha ka buok na utin. Supot. Yan. Pons Martin Celebrado. Mamu James, pamura naman yung bayaw ko na si Joe Edlat. Hello, Joe Edlat. In a Cheese Escudero way. Alam mo, siya. Alam mo, anong... Joe Edlat. Joe Edlat, datapwat sa balit ang sinasabi ng ating saligang batas ay hindi ako nagnakaw. Ngunit sino ba ang tinuturo ng mga pagnanakaw na yan? Walang iba kundi si Martin Romualdez. Session suspended. From Oriel and Coloma, pakibati kay James and Kuya Will. In Nigerian accent, sina Chinem Jonel at Says. Chinem Jonel at Says. Hello, Chinese Olin and Sebat. That is your names. I will decide for it. I will pack you in the ass and give you some antelope. Yan, from Jerwin Piocos, pamura ng matindi sa grupong Wild Dogs, mga engineer, Wild contractor Dogs. sa Imba Zambales Puta, mga kay contractor. Senator Bato James, pare. Wild Dogs. Alam mo niyo, naguguluhan talaga ako pag sinasabi talaga yung mga wild dogs na yan. Hindi ko alam talaga kung ba't ako bumabati sa mga aso.
Tangina. Naguguluhan. Naguguluhan talaga ako, Mr. Chen. Kinakausap ko ngayon ang mga aso. From John Michael Demata, Pamura po, Nigerian James Voice. Ang kaibigan ko si Marjan Ray Martinez. Hello, Rajan Ray Martinez. Yes. Okay, I will fuck you in the ass. Yeah. So please go into my room and let's see some British contractor finger herself. Yeah. And congratulations nga pala, Marjan. Ano na siya? Doktor na siya. Oy, congrats! May mga ulpal sa tayong doktor. Pap smear naman. Pamura sa tropa ko. Tigilan mo muna yung pagpipinger. Hindi pwede sabay-sabay. Let's go some pap smear, everyone. Yan, pamura sa tropa ko si Mark Bolivar kay General James with Carlo Agassi, Kuya Will Voices. Mark Bolivar from Kurt Agassi. na yun. Magka-contradicting yan. Naiinis na ako. Contradicting yan. Parang di si Carlos Agassi. Idol! Idol! Hindi ko na nakakaya sa dibdib ko, Idol! Ang dibdib ko ay silaki ng mga wawawi dancers! From Martin Season, pabati kay Nigerian Kuya Will James, ang kaibigan sina Alex, Peter, Jake at Ital. Alex, Jake, Peter at Hello, Ital. Jake, Alex, and Pital, kamay sa baba. Dubi-dubi-dap. At maraming salamat po. Thank you. Yun, maraming salamat. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.